Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is April 29, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Maricaban Sports Center sa may Aurora Boulevard, Barangay 186 Pasay. At dadalhin po natin yan sa may Manila Metropolitan Theater sa may Padre Burgos Avenue, Barangay 659, Ermita, Manila po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, yan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita talaga yan. Talagang mag-establish po tayo ng mga partnership upang sa ganon, ma-stabilize po natin ang source ng ating langis. Right now, 98% ng ating fuel ini-import po natin. Kaya hindi po maiiwas na natamaan tayo ng mga global factors sa gera at pagtaas ng presyo ng langis ng dahigang merkado. So, kung magagawa po natin, kaya yung sinabi ko kanina, sabi ninyo, hindi naman ito makaka-epekto ng matinisan. Wala po talagang solusyon kung hindi talaga. From today, dapat mag-isip na tayo sa renewable, bawasan natin yung dependence natin sa oil imports, punta tayo sa renewables, at ayusin din po natin mismo yung mga production natin. Para sa ganon, kahit na lumala ang sitwasyon sa ibang bansa, kung meron naman tayo rito na bigas, meron tayong iba't ibang mga produkto at serbisyo sa Pilipinas, pagkamat tatamaan tayo ng global factors, meron po tayong mitigating factors dito sa Pilipinas. Kagaya nung hindi lang tayo kinakailangan mag-import ng napakaraming bigas, napakaraming mga iba't ibang produkto. Pati meat products, ini-import po natin eh. So in other words, we are vulnerable. We are very much exposed to the global factors. Ngayon, kung mabababaan natin yung ating vulnerability, yung ating exposure sa pagdaigdigang merkado, bababa po yung tama sa atin, yung dagong na sinasabi po natin sa Pilipinas. Diba, siguro, I don't know, bakit manghilig natin sa importation? Would you know kung bakit ito ang marami natin tinatahan? Matagal na natin sinasabi, palakasin natin yung ating produksyon ng pagkain. Pero may mga nangangako, pag nandiyan na naman, hindi na naman po matutupad, importation na naman. Would you know bakit ano bang pagka po ang gusto natin yung pangmadalian na solusyon, ang importation ang pinakamabilis na sagot. Kapag ka po naman may malaki ang deficit ng ating gobyerno, mas mataas ang gastos ng gobyerno kesa sa kinikita ng gobyerno mula sa taxes, ang pinakamabilis umutang. Okay? Yun po yung short term perspective ng maraming tao kahit na po sa pamahalaan. Pero kung ang gagawin po natin, medyo mas long term po tayo, kagaya sa ibang bansa, meron silang 5-year plan, 10-year, 20-year, 50-year plan. At we stick to those plans kahit sino ang nasa palasyo, kahit sino ang nasa kongreso, basta meron na tayong plano, yung kung susundin natin, hindi po tayo mapapariwara eh. Kasi meron tayong sinusunod na long-term plan. Kaso, ang problema natin sa Pilipinas, kamukha nyo, sinasabi natin, okay, we talk about food sufficiency. Pero, food sufficiency, hindi naman natin ginagawa, dapat natin ginagawa. Halimbawa, tungkol dun po sa ating agrarian reform, hanggang ngayon, naniniwala pa rin tayo na dapat sa bawat isa sa atin, tigpipito tayong hektarya, halimbawa. Pagka po tigpipito hektarya, kanya-kanya, wala po economy of scale. Kaya mahina po ang productivity ng ating mga magsasaka. Pero kahit kung nangyari na yan,
Kung ang gagawin naman ng gobyerno, i-encourage yung corporate farming o kaya yung parang cooperative farming na pagkamat dito kayo, gagawin natin yan na parang isang libong hektarya, isang kanya ng may-ari, pero they will do it as if it is only one big hectare of land. Kung gagawin yun, yan ay makatutulong kasi may economy of scale. Pag bumili ng mga pataba, bumili ng fertilizer o ng dahil po sa ang inaasahan ay bababa o mag-slow down. Hindi naman negative, ano? Pag negative, magpapositive pa rin, pero mas mababa na, like maybe 4% or 3%, hindi pa ho yan recession, no? Ang masama niyan, kapag nagpatuloy at nagpatuloy ito at walang ginagawa ang ating private sector, ang ating gobyerno, at tuloy-tuloy ang pagbaba ng peso, halimbawa, pagtaas ng presyo ng bilihin, kung kaya po tinatawag na mangyari yung demand destruction eh. Ang demand destruction dahil sa taas ng presyo ng bilihin, yung po mga tao hindi na makabili ng produkto o kaya serbisyo. Kaya hihina po yung tinatawag na household consumption. So this is about 75% of our GDP. Pag nangyari Iikot po tayo sa yun, Magallanes o dito tayo sa Rojas Boulevard po? eh, maaari po tayo Ikot po tayo dito, ma'am. Dito tayo sa dito? Oh, sarado lang po kasi yung kalsado po doon, ma'am, kaya hindi tayo makaikot. Mas mabilis po ang Rojas po. Oo, sa Rojas Boulevard tayo, di ba? Yes po. Mas mabilis po. Hindi po tayo nakaligo doon, ma'am, dahil sarado po. Oo, oo. Ito naman talaga. Kasi baka ay mahuli tayo. Kaya Hahalin pa tayo. very urgent na meron din po sa ating pamahalaan at sa ating pribadong sektor na magtulong-tulong. Isa lamang ang ating sinasabi na tayo ay makalagpas sa pagsubok nito na tayo na rin ng mga geopolitical factors. Alright, Diva, thank you ha. Salamat sa oras mo. Legalidad at ang regayang gamot, ipilit at higit target ng House. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pa samantala tayo gagawa natin ng video sa ating susunod na mission. Paalam po. Mamaya na yan. Eh, gusto marinig ang panig ni VP Sara Duterte. Gusto niya Senado. Kaya iakit yun na ng Senado para marinig na natin siya. Bakit ba? Baka tumakbo na naman sa trial na kasi yun. Hindi, pero bakit? Kahit sinasabi bilang, walang bilang. Pasok na kaya si Senator Soto. Siyempre. Soli bayad. Sunog! Yan, sumiklap na sa barangay Sukat, Muntinlupa City. Ilang residente sa Caloocan City inilikas dulot ng pagtaas ng ammonia mula naman sa isang planta. Pagtagas, Mare. Pagtagas ng ammonia. Kaya naman. Ano ba sabi ko? Pagtaas. Nagtaga mo yung utak ko eh. Planta na naman ng yelo, Mare. Oo, parati naman dyan, di ba? Basta may tumagas na ammonia na naman mula sa isang planta ng yelo dyan sa Caloocan. Sakit na sa paghinga. May epekto yan, no? Oo. Eh, ngayon nga, ilang linggo na? 3. Pinabota sa dam site, di ba? May ganun na ako. Abangan na mga detalye, oras natin.